vlogger din po kayo, sir. Yes po. Sige po, sir. You have the floor. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Mark Gamboa. I've been a political vlogger for the last 6 years. Ako din po ay tumatakbong senador dito sa upcoming elections. Isa po sa sinusulong ko ay yung 24/7 na fake news monitoring office. So sa aking experience po sa 6 na taon na pag-vlog, nakita ko po kung gaano ka-toxic, kung gaano ka dami po yung fake news, kung gaano po kadami yung pag-iinsulto, pagmumura. At ako po ay nalulungkot. At ako po sa aking channel, I could be critical of someone, I could be critical of a politician, pero I always try to maintain a level of respect. Totoo naman. Ito pong sa hearing ngayon, gusto ko lang din pong sabihin, shout out lang din po sa mga DDS vloggers na 40 na hindi po nakapunta. Actually, nanonood po sila lahat ngayon. At meron silang mga komentaryo, pinopost po nila sa kanilang Facebook. Meron po silang mga panibagong hirit po sa inyong lahat. So shout out po sa kanila, nanonood sila ngayon. After po siguro nito, baka ako din po, ibabash na din po nila. Kasama naman po yun. Normal na 6 na taon ko na pong ginagawa to. Sanay na po tayo. Minsan bati kami, minsan galit sila sa akin. Pero ito po yun kasi, dito ako nalulungkot eh. Yung mga kaibigan ko po yung marami sa mga inimbitahan nyo. Kasi inihiwalay ko yung aming trabaho sa pagbablog at yung aming personal na pagkakaibigan. Pero ang problema ko po kasi sa ginagawa po nila, sa style po nila, ay ito po ay a form of bullying eh. Pambubuli. 6 na taon na po nilang ginagawa, 9 na taon na po nilang ginagawa po ito. Diba? Kapag merong hindi nag-agree sa opinion nila, kapag merong taliwas, kapag merong bumabatikos, o yung kunyari yung quadcom na ginagawa nyo po, na ang dami na nabubunyag na mga kalukuhan o illegal na ginagawa noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ay attack mode na po sila. At doon na po pumapasok yung kanilang pagiging bastos, yung kanilang pag-iinsulto, mga below the belt na tira, mga personal na tira, at nakakalungkot po na sa ganun. So ako po ay fully respect yung freedom of speech nung aking mga kasama vlogger, at ako din po mismo ang unang lalaban para sa kanilang freedom of speech kahit anong political affiliation. Ako po ay concerned lamang po sa ilang mga bagay. Una po, mas concern ko yung mga pages at yung mga accounts na wala akong mukha. Kasi po at least yung mga vloggers na wala dito, pag nagsasalita sila, kita yung mukha nila. So accountable sila doon sa sinabi nila. Marami din po yung mga pages katulad po ng Amp Satire at ng mga iba pang mga YouTube accounts na wala pong mukha, kaya po kung mambalahura at kung tumira po ay sobrang grabe, sobrang below the belt. Kasi po walang accountability, walang transparency, hindi natin alam kung sino yung nagpo-post, kaya po ang tapang nila. Buti nga po nagkaroon ng ganitong hearing para po magkaalaman. Pangalawa, sa akin po, walang masama kung meron kang sinusuportahan politiko, kung maka Duterte ka, kung maka Marcos ka, o Lenny, o kung sino man. Ang sa akin po, I'm deeply concerned kapag ang nag-i-influensya sa'yo o ang sinusunod mo ay galing na po sa ibang bansa. Katulad po ng sinabi niyo po, yung issue sa West Philippines, kanina po may nasabi si Honorable Congressman Marcoleta na kailangan daw may information drive yung pong pamahalaan. Meron po. In fact, nag-attend po kami doon sa mga information session na yon kay Commodore Tariela, kung saan dinidebate po niya yung pong mga fake news about sa West Philippine Sea. O kaso, after po nun, ibabash na naman itong sa Tariela. Titirahin na naman yung mga nagde-defend sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po kung meron man akong kasamahan o kung meron mga ibang vlogger na maaring nakokontrol o nababayaran o kung ano mang paraan, kung ano mang way na nai-influensyahan po ng ibang bansa para po manggulo dito sa atin, para po iusog yung kanilang mga agenda, para po ma-destabilize yung pong ating bansa, para po doon sa bansa na tinutulog. Yan po ay isang pagtatraidor sa ating bansa, at dapat po mas mabigat yung pong mga batas kapag gano'n na po yung usapan. Kasi it's one thing kung politiko laban sa politiko, parehong Pilipino yan. Pagkaiba lang kayo ng opinion. Pero kapag ang boss mo ay, for example, China,
Tapos you are acting against the benefit ng bansa ng Pilipinas, the interest ng Pilipinas. So I think mas mabigat po dapat pagdating po sa mga ganong issue. And ayun, lastly po, of course din, may mga moves din po sa social media na maaaring parte din ng destabilisasyon na para po pahinain yung administrasyon kung meron mang gusto mag-destabilize o may gusto silang pahinain o gusto nilang tanggalin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ay sa akin dapat din pong tignan din po at hanapan po ng paraan kung paano po mamiminimise o mapagbabawal po. Without curtailing naman po yung pong freedom of speech na meron po ang bawat isa. Yun lang po your Mr. Chair. Thank you. Well, totoo yung sinabi mo. No? Ito na, ngayon ko lang nakita sa TikTok. Ayan, kudos to all our brave vloggers. The best ang decision nyo na magtungo sa Supreme Court and better to file a case against Quadcom. So, ibig sabihin po, mali pa, Tricom po to, hindi po itong Quadcom. So, ibig sabihin na, yung pagpunta sa Supreme Court, we respect that. But of course, this is a different matter. This is an inquiry in aid of legislation. At meron na po tayong may decision na po ang Supreme Court about it. So, sana respetuhin din po sana yung ating pong patawag. And to these people, kay Mark, kay Malu, and kay Attorney Ricky, salamat po sa pagpunta po niyo dito. At we will be recognizing na ngayon yung ating pong huling vlogger that attended ito pong tatlo. Sige mo, Attorney Ricky Tumutorgo. Ano po ipalit niyo, sir? Tumutorgo po, Mr. Chair. Tumutorgo. Yes, sir. You are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Umating ako 2 AM kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo din ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacy ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawa, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pala, parang biktima na ako kaagad ng fake news. Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo pa sila yun 40. Ayaw ko sanang umaten kasi may klase ako tonight. Kaya-start pala ng klase. Pero gusto ko lang i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers Kaya akong umaten dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, kasi mix po yung ating invitation. As a matter of fact, kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next scene, we will be inviting other vloggers as well. So, nag-mix na po yung mga betting fake news and yung mga betting naman mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But at any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino na ang content po nila ay about against or pro-government. So yun po yung ating po imbitahan po damitan. But basically sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, Attorney. Thank you po, Mr. Chair.